Yan, may nakakuha ng video ng magaling na bad team ukol dito kay former President Duterte delivering a speech during his administration at ipinapakita niya dito na well, two ways pinapakita niya na amo niya si Atong Ang at ipinapakita rin niya amo siya ni Atong Ang at protector siya ni Atong Ang. Dito sa speech sa Malacanang, bago ata yung pumunta siya sa India, this was in January 24, 2018, sinabi ni former President Duterte na humingi siya ng tulong ni Atong Ang para tulungan linisin ang Philippine Charity Sweepstakes Office at para pigilin niya yung tuloy-tuloy na illegal gambling activities. Although inamin niya na itong si Atong Ang ay number 1 gambler sa lugar niya. So parang to understand this issue better, pwede natin sabihin parang ito yung child molester na inilagay mo sa room ng mga young girls or elementary school, mga batang estudyante na babae, at nilock mo yung pintuan. Kasi from the Joseph Estrada administration, di ba nakagulo si Chavit Singson at nawalan pa nga ng pwesto si Duterte dahil sa weteng scam, at nagsimula yun sa fight for control ni Chavit Singson at Atong Ang, at dumating sa punto na papatayin na daw sana ni Atong Ang itong si Chavit Singson gamit yung mga bayarang mga Western Police District officials and personnel, pati SWAT pa nga, na pinigil yung sasakyan, bulletproof na sasakyan ni Chavit Singson, at dito yun naggumawa na siya ng panawagan at inexpose na niya itong wetting activities ng administrasyon ni former President Joseph Estrada. So, kumbaga, noon pa man, nasa sentro talaga ito si Atong Ang. And through the years, hindi lang ito nakaporma, tumakas siya nung time ni Pinoy kasi alam niya malinis si Pinoy. Although aminin natin na kapag ligit kay Pinoy ay mga magnanakaw rin yung iba. Pero si Pinoy mismo, former President Benigno Aquino III, wala ni isa lang mang kaso na filean sa kanya. Sinubukan mangimbento ng Duterte administration ng Dengbaksya scam, pero yung pala, kagaya sa kaso kay De Lima, peke rin. Peke. So wala rin, hindi rin nakasuhan si Pinoy at na-clear pa yung ibang involved, sila Garin, na-clear pa sa kaso kasi peke nga ang kaso. So nabuhay ulit si Atong Ang at kinontrol na siya, gumalaw siya para kontrolin na yung Philippine Charity Sweepstakes Office. At inakusahan niya yung mga opisyalis doon na sa paggawa ng kung ano-anong katiwalian, at ginamit niya yung bata niya, yung Duterte girl rin talaga, na si Sandra Scam. I think namatay na yun recently. Nakilala ko naman yun nung PR ako ni former President. I-play na natin itong video. Alam ko, curious na kayo dito. Ito talagang katibayan na si Duterte ay amo ni Atong Ang. Although pinapalabas rin niya dito, pwede rin amo niya si Atong Ang kasi hinuhingi siya ng tulong kay Atong Ang. Imagine mo yan na number one official ng bansa, humihingi, may hawak ng PNP, NBI, CIDG, Armed Forces of the Philippines, acting helpless at kailangan pa humingi ng tulong ni Atong Ang para ayusin ang PCSO. So dito pa lang makikita natin na ganun talaga, napaka bagyong-bagyo si Atong Ang kay President Duterte. Ano kaya ang dahilan? Ano kaya ang binibigay ni Atong Ang kay President Duterte? Babae, taya, o manok? O ano pa ba? Kayong bahala. Sagutin yung tanong na yan. Baka yung 13 na girlfriends galing kay Atong Ang. Puwera sa girlfriend, puwera sa manok, puwera sa taya, ano pa kaya binibigay ni Atong Ang? Kaya gano'n na lang ang lakas niya kay Duterte. So, panoorin natin to. Kung hindi dahil sa video na ito, hindi mo maniwala na ganun kalakas si Atong Ang kay Duterte. Galing ito sa GMA7 report.
Kinumpirma ni Pangulong Rodrigo Duterte na humingi siya ng tulong sa gambling consultant na si Charlie Atong Ang para linisin ang hanay ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Ito si Atong, I was hearing, tinawag ko yan siya. Sinabi ko, Atong, ikaw ang number 1 na gambler dito sa Davao. Hawak mo lahat, huwag tayong magbulan. Pumunta ka doon sa PCSO, hintuin mo yung lahat ng illegal at tulungan mo ang gobyerno. That was the only reason why I called for Atong Ang. Sinabi ni Pangulong Duterte bago siya umalis patungong India kahapon. Kasabay ito ng pagdinig ng Senado kaugnay sa mga kontrobersya sa PCSO, kung saan humarap si Ang. Giit ni Ang, binastos umano siya ni na PCSO General Manager Alexander Balutan at dating Chair Jorge Corpus nang makipagpulong siya noong taong 2016. Ang pakay pa naman daw niya ang nasabing pagtulong sana sa ahensya. Pero taliwas dyan, una namang giniit ni Balutan na nag-alok umano negosyante ng 200 milyong piso para payagan siyang makapag-operate ng small town lottery sa bansa, bagay na tinatanggi ni Ang. Impeachment trial at baka pati yung mga binibigay, hindi lang kay Digong, kundi kay Sara, kundi kay Baste, kay Pulong, kay Kitty, kay Hanilet, kay Mrs. Zimmerman, yung binibigay man, kung ano man, candy ba o ano, o chewing gum ba na binibigay ni Atong Ang ay lalabas doon sa mga bank accounts na yun. So, it makes you wonder, di ba? Si President, ang isda nahuhuli sa kanyang bunganga, ito nga, huling-huli. At i-share nyo itong vlog to friends and relatives, lalo na yung mga DDS na ngayon na sinisiraan rin yung operasyon ng mga Coast Guard na peke, bago daw yung sako. Paano daw maging, at sa tagal-tagal daw yan, 5 years na daw yan sa ilalim ng lupa, bakit daw puti ang sako? Hindi nila alam, transfer lang yung buto doon para makita ng media. Pero yung mga sako, luma rin. So nakikita mo, meron na rin sila ops para upakan sila Boying Remulla, upakan itong whistleblower na si alias Totoy at yung si Brown. Meron na rin at I will not be surprised kung si Atong Ang rin ang nagpipinance ito na mga anti-Coast Guard, anti-DOJ, anti-Nicolas Torre, PR Ops. So, pero dito subukan nila i-counter ito. Kaya i-like nyo itong vlog para mapunta sa inbox ng mga DDS, i-share nyo to at i-refer nyo yung VAT channel to all your friends and relatives para maikalat natin. Maikalat natin itong video na ito. Isipin mo yan. Sinabi ni Pangulong. Isipin mo yan, may hearing sa weteng anomalies sa Senado. Kinumpirma ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nakasalang si Atong Ang, pati yung mga PCSO commissioners, pati sila Sandra Cam o Sandra Scam. Pero ang balita, tumawag si Bongo kay Atong Ang at pinapunta kay Presidente at kinausap ni Presidente. Naging naging skandalo yun. Bakit kausap ni Presidente yung iniimbestigahan na weteng lord na si Atong Ang? Kaya ito ang parang defensive pa siya. Pero inamin naman niya, inutusan niya si Atong Ang while under investigation ito for illegal gambling, na inutusan niya ito. Linisin ang PCSO. And that is another word for saying, sige, kontrolin mo na yan, PCSO. Kaya pumabor siya sa mga opisyalis inappoint niya doon, pinatanggal pa niya. Siyempre, eventually, si Atong Ang na ang kumontrol sa PCSO and also presumably, according sa mga Senate sources that time, na siya na ang nagkontrol sa illegal numbers game. Na eventually napunta sa Isabong na kung saan kumikita daw siya mga 3 billion a day. 3 billion a day. 1 to 3 billion a day. So last time, panoorin nyo, galing mismo kay Duterte. Parang yung mga speeches niya doon sa EJ case. Kinumpirma ni Pangulong Rodrigo Duterte na humingi siya ng tulong sa gambling consultant na si Charlie Atong Ang para linisin ang hanay ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Ito si Atong, I was hearing, tinawag ko yan siya. Sinabi ko, Atong, ikaw ang number 1 na gambler dito sa Davao. Hawak mo lahat, huwag tayong magbulan. Pumunta ka doon sa PCSO,
Hintuin mo yung lahat ng illegal at tulungan mo ang gobyerno. That was the only reason why I called for Atong Ang. Sinabi ni Pangulong Duterte bago siya umalis patungong India kahapon. Kasabay ito ng pagdinig ng Senado kaugnay sa mga kontrobersya sa PCSO, kung saan humarap si Ang. Giit ni Ang, binastos umano siya ni na PCSO General Manager Alexander Balutan at dating Chair Jorge Corpus nang makipagtulong siya noong taong 2016. Ang pakay pa naman daw niya ang nasabing pagtulong sana sa ahensya. Pero taliwas dyan, una namang giniit ni Balutan na nag-alok umano negosyante ng 200 milyong piso para payagan siyang makapag-operate ng small town lottery sa bansa, bagay na tinatanggi ni Ang. Ganito ang sinabi niya, ha? Ganito ang sinabi niya. Tinawagan ko yan siya. Sinabi ko, Atong, ikaw ang number 1 na gambler dito sa Davao. Hawak mo lahat. Wag na tayong magbulahan. Huwag na tayong magbulahan. O dyan lang muna. It defies logic na bakit isang dating mayor na hawak ang Davao, at that time, 2018, anak na niya, si Sara Duterte, ay mayor ng Davao. Siya, presidente ng Pilipinas, hawak niya ang PCSO, hawak niya ang PAGCOR, hawak niya ang PNP at DOJ at AFP. Hindi niya kayang patigilin yung weteng operation sa Davao ni Atong Ang. Hindi niya kaya. At sinabi pa niya, alam niya na number 1 gambler ito sa Davao at hawak ni Ang lahat. Hawak ni Ang lahat o bayad ni Ang lahat. Pati anak nyo. Bayad ba ni Atong Ang anak nyo? Kaya wala rin nagawa anak nyo na si Mayor Sara Duterte. Wala rin nagawa anak nyo na si congressman pa naman ng lugar na yan na si Pulong Duterte. Walang nagawa o ayaw gawin. Dahil happy, everybody happy. Hindi ba dapat kung ganyan, alam mo may isang tao na nag-operate ng weteng sa lugar mo, you don't have to be president, mayor ka pa lang, pwede mo na pakasuhan yan, pwede mo i-build up ng kaso, tapos kung may ebidensya kasuhan mo at ikulong mo. Ba't hindi nangyari yan sa time ni Duterte? Ba't hindi nangyari yan? So ibig sabihin, kaibigan sila. Everybody happy. Alam niya may kriminalidad ginagawa. Alam naman natin ang style ni Duterte. According to Arturo Las Cañas at si Motabato, nasa drugs daw, kung hindi kaalyado ni Duterte, patay. Pero kung kaalyado, may party-party. Everybody happy. No one, kaya daw yan si Sami Uy, according to former Senator Antonio Trillanes, itong si Sami Uy, para tuloy-tuloy yung drug operations, at nagpakita pa si Antonio Trillanes ng mga dokumento, bank documents na from the Bank of the Philippine Islands na lumalabas di umano na monthly meron from 7 to 10 million, 10.6 million. Sila Hanilet, sila Mrs. Zimmerman, si Sara Duterte, si Pulong Duterte, si Baste Duterte. Para lang hindi hulihin o hindi pigilin yung illegal drug operation ni Sami Uy at ni Michael Yang. Parang pareho talaga ito kay Michael Yang Involved sa drugs, ginawa Presidential Advisor for Chinese Affairs. Ito rin si Atong Ang involved sa weteng, hiningi na linisin daw, kuno o kontrolin ang PCSO. Nakita nyo ng pattern. So, ibig sabihin kung as early as 2018, MU na sila ni Duterte, pati ni Bongo, pati ni Bato, na PNP chief. What more nung umabot ng punto na introduce na mas maraming pera na isabong kasi ang mga tumataya, mga retirees na mga Amerikano, yung maraming pera, maraming pensyon, dollar, euro, money from all over the world. Di umano, kumikita si Atong Ang ng 1 to 3 billion a day. So, kung kwan ka, kung criminal ka, either you fight the government or gawin mo protector ang government. Parte-parte, everybody happy. Meron pera sa Malacanang, meron pera sa First Family, meron pera sa DOJ, meron pera sa PNP, meron pera sa Armed Forces of the Philippines. Everybody happy. Meron pera sa DCIDG. Everybody happy. Except ang taong bayan. Except ang taong bayan. So yan ang nakikita natin na pattern emerging ngayon. Kaya napakahalaga nitong and I think
my bad team na pinadala ito sa akin na even on a Sunday kasi kahapon ko pa inutusan sila, ngayon lang nila nakita. So yan, dito natin makikita. At ito pa masakit, okay. Pinalabas na niya na helpless siya para gumawa lang man ng ano pa kay Atong Ang. Kaya ito ang complete quote niya. Tinawagan ko yan siya, si Atong. Sinabi ko, Atong, ikaw ang number 1 na gambler dito sa Davao. Hawak mo lahat. Huwag tayo magbulahan. Ito ba ang lawyer? Hindi ba ang lawyer kung may alam na krimen, na-establish nila ang krimen at kinakasuhan at hinuhuli nila? Akala ko ba magaling na prosecutor itong si former president? So sabi, dagdag pa niya, pumunta ka doon sa PCSO, hintuin mo lahat, yung lahat ng mga illegal at tulungan mo ang gobyerno. So imbes arestuhin niya yung isang suspected weteng lord, humingi pa siya ng tulong as if hindi yun kaya gawin ng PCSO. Hindi yun kaya gawin ng mga DILG. Lalo na ang anak niya na mayor sa Davao, si Sara Duterte. At anak niya na congressman sa Davao, si Pulong Duterte. Para kay panandyan yan. Pati siguro pagka mayor, si Atong Ang na lang inappoint mo dyan sa Davao. Kasi useless ang anak mo. At dagdag pa niya, hindi na lumabas sa video. Ha? Pero nandito sa report ng Rappler na pinadala rin sa atin ng BAT team. Sabi ni Duterte, and I quote, I told him, we're friends. We're friends, ha? We're friends. Friends sila. MU sila. I told him, we're friends. Don't force it. We will just fight. I don't want a conflict with you. But if you force that high ally in Davao, yan, hindi na niya tinuloy, ha? So ito ang presidente na inaamin, kaibigan sila, pero wag na ipilit ni Atong Ang yung weteng niya kasi mag-aaway lang sila. Pero sabi niya, ayoko naman mag-away tayo. Kung ipuwersa mo yan high ally dito sa Davao. Gets nyo na? Bakit ayaw niya hindi ba this Atong Ang is already committing a crime pero ayaw mo pa mag-away kay Atong Ang? Ano yan? May private army o kontrolado ni Atong Ang yung PNP noon? Sinabi naman ni alias Totoy, ngayon lang siya lumantad kasi ngayon lang may PNP general hindi tumatanggap kay Atong Ang na si General Nicolas Torre. So dito makikita mo na siya mismo umamin. I told him we're friends. Sinabi ko sa niya, magkaibigan tayo pero wag mo ipilit yan. So ibig sabihin, parang hopeless siya talaga labanan or ayaw labanan or takot labanan si Atong Ang. So dalawa lang yan. Either takot siya kay Atong Ang or binibigyan siya ng mga chewing gum, ng mga candy at saka ano-ano pa. Ano tingin nyo binibigay sa kanya? Babae, manok, candy o chewing gum. White rabbit, holes. So yan, ha? Dito makikita mo talaga na wala na. No wonder nagbubula na sa bunganga yung mga DDS, binabanatan yung mga Coast Guard, binabanatan kasi nakikita sila mismo inaamin na talagang link talaga ang Duterte administration. Sangkot talaga ang Duterte government dito sa killing of 100 Sabongeros. At alam nila, eventually, lalo na sa mga vlogs ni vlogcaster, napupunta na, luminiwanag na ang connect ni Atong Ang sa kaibigan, protector at amo niya na si Duterte. Na inutusan siya, ayusin mo yan sa DOJ, sa ayusin mo yan sa PCSO. Hindi kaya ng gobyerno ko yan. Si Atong Ang lang, parang kay President Duterte pala, parang si Atong Ang presidente. Kaya ayusin lahat. O si Superman, may bagong movie si Superman. Sabihin na natin, kay President Duterte, Superman si Atong Ang na kaya ayusin yung isang bagay, hindi kaya gawin ng Malacanang, ng PCSO, ng Philippine Army, ng CIDG, ng NBI. Hindi nila kaya, only si Atong Ang kaya. E di ikaw na Atong, galing-galing mo Atong, sana tumakbo ka na lang ng presidente, hindi ka pa nagka-problema ng ganyan, kung presidente ka na, another Duterte ka. Anyway, mga bubutante naman dito. Kahit sino na lang binoboto. Tingnan nyo yung mga senador ngayon na mga traidor. So yan lang ang kwan, ha. Yan lang ang gusto ko pahabol na kwan na impormasyon, bigyan na pahabol ng impormasyon sa inyo. And alam ko marami na naman magagalit sa akin dito, baka kapalit ko dito sa mga expose ko, buhay ko. So make it worth my life. Share this to as many people as you can.
like this page para mapunta yan sa inbox ng mga kababayan natin itong vlog na ito, and refer the BAT channel to friends and relatives. Siguro kung mag-ingay kayo masyado, baka magdalawang isip sila na yariin si BAT kasi sabi nila nagiging sikat na ito. Magwawala yung mga subscribers nito kung gagagarin natin ito. So please do that. So hanggang dito lang tayo, mag-rest na si BAT.